Okay, isipin nyo to. Kumukuha ka lang ng NBI or ng police clearance para sa bago mong trabaho o para sa abroad. Kampante ka kasi akala mo clean record ka. Pero bigla kang hinarang ng officer, sabi sa'yo, may hit ka raw. Tanong, magagamit mo ba yan na voluntary surrender para mapababa ang penalty mo? O huli ka na? Yan ang pag-uusapan natin sa kasong Loza versus People, GR number 258592, decided last August 12, 2025, an en banc decision penned by Justice Garland. So ano ba nangyari sa kasong ito? Noong 2002 sa lugar ng Albay, kinasuhan si A ng bigamy o pagpapakasal muli habang kasal pa sa una. Gayunpaman, noong 2016 lamang siya na-arraign o formal na binasahan ng reklamo laban sa kanya. Pero bago ang kanyang nasabing arraignment, habang kumukuha ng NBI clearance si A sa Laguna, kung saan siya nanirahan sa nakalipas na 10 taon, nalaman niya na meron siyang hit. Na agad naman niyang inamin na meron siyang pending case, ngunit sabi niya, hindi niya alam na umusad na pala ito dahil hindi na siya nakakatanggap ng any notices from the Office of the Prosecutor. Kasi nga, lumipat na siya sa Laguna eh. Diba? Kaya naman, wala siyang kaalaman tungkol sa anumang warrant of arrest laban sa kanya. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik siya sa NBI para sa isang interview kung saan ipinaalam sa kanya na meron palang warrant of arrest laban sa kanya mula pa noong 2003. So, 2003 pa yung warrant of arrest niya, pero nalaman niya, nito lang, 2016 lang, kung kailan siya kumukuha ng NBI clearance. Sa pagkakataong iyon, sinabi niya, masuko na lang ako. Matapos magpiyansa ni A, nag-issue ang NBI agent ng certification na nagpapatunay na siya ay kusang loob na sumuko o voluntary surrendered. Kaya, noong pre-trial, pinalitan ni A ang kanyang plea mula not guilty patungong guilty na naging dahilan upang hindi na magpresenta ng ebidensya ang prosecutor. Hinatulan siya ng RTC, ngunit tinanggihan ng kanyang hiling para sa mitigating circumstance of voluntary surrender na inaffirm naman ng Court of Appeals. Kaya naman, isinampa ang petisyong ito. So ang issue in this case is this: is mitigating of voluntary surrender applicable? So ano sabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, there are 3 requisites of mitigating circumstance of voluntary surrender. And what are those? Ang keyword natin dito, NAS-V. First requisite, kailangan hindi ka pa arestado, kaya nga voluntary surrender eh. Kaya nga dun sa second requisite natin, sumuko ka. At yung pagsuko mo, dapat letter V. Ano ibig sabihin nun? Voluntary. At pag sinabi nating voluntary, kailangan ang intention mo is either GE. Ano ibig sabihin ng GE? Inaamin mong guilty ka o kaya naman, you are trying to save the expenses, okay, of the government. Ayaw mo na silang mapagod pa at gumasto sa paghahanap sa'yo. Ngayon, medyo mahirap po patunayan or malaman kung yan ba ay voluntary. Kaya po, sabi ng Supreme Court, meron tayong 6 guiding principles. Simulan natin sa number 1. Just to simplify, sabi rito, dapat yung pagsuko mo galing sa puso. Yung intention mo ay hindi ka lang dapat sumuko dahil nahuli ka na. Dapat ang intention mo ay aminin ang kasalanan o kaya naman ay tulungan ng gobyerno para hindi na sila mahirapan pang hanapin at arestuhin ka. Number 2, warrant versus spontaneity. Ibig sabihin, kahit may warrant ka na, pwede pa rin niyang maging voluntary surrender. Pero, kung alam mo nang may warrant ka at nagtago ka pa ng matagal bago sumuko, pwedeng mawala yung pagiging spontaneous. Ibig sabihin, baka napilitan ka na lang. Number 3,
hindi lang oras ang basihan. Hindi porket matagal kang hindi nagpakita ay automatic na denied na ang voluntary surrender mo. Ang tinitignan natin dito ay ang totality of circumstances. Halimbawa, kung nalaman mo lang na wanted ka years later at sumuko ka agad nung nalaman mo, pwedeng tanggapin yon na voluntary surrender. Pero kung alam mong wanted ka at sadyang umiiwas ka sa pulis, ligwak ka dyan. Number 4, imminence of arrest. Ibig sabihin, kung sumuko ka lang dahil nandyan na ang pulis sa labas ng pinto o alam mong wala ka ng takas o napapalibutan ka na, hindi yun voluntary. Yun ay pagsuko dahil sa takot mahuli, hindi dahil sa pagkukusa. Number 5, totality of intention. Ibig sabihin, tinitignan ang buong kwento. Kung pumunta ka sa presinto nung una para lang magtanong ng status ng iyong kaso, tapos nung pangalawang punta mo ay sumuko ka na talaga. Yung huling aksyon ang mahalaga at pwede pa rin itong makonsider na voluntary surrender. At panghuli, tandaan, sabi sa isang kaso, kung hindi malinaw sa record na kusa kang sumuko, hindi ibibigay sa iyo ang benepisyong ito. Ibig sabihin, ang akusado pa rin ang may burden of proof o bigat ng pagpapatunay na talagang voluntaryo ang iyong pagsuko. In other words, pag may duda, talo ka. Yan po yung 6 na guiding principles. So ano naging ruling ng Supreme Court dito? Nagamit po ba ni A yung voluntary surrender in favor of him? Sabi ng Supreme Court, yes daw. Here, A saved the authorities trouble and expense to implement the warrant when he returned to NBI after a week. That's the reason why the petition was granted. Voluntary surrender is applicable in his favor. And applying Article 64, Paragraph 5 of the Revised Penal Code, the penalty of bigamy is prison mayor. So dahil dalawa po yung mitigating circumstances dito, yung voluntary confession of guilt at yung voluntary surrender na na-appreciate din in favor of him, ibinaba ito into next lower in degree. Naging prison correctional na lang.